Dahil ipapaliwanag ko na ang bago nating paluwagan! Kamusta mga ka-recap, tunghayan ang mga nakakapanabik na mga tagpo sa ating movie recap. Ang kwento na ito ay tungkol sa isang nayon na kung saan puro babae lamang ang naninirahan. Sa kadahilanan na ang mga asawa nito ay nasa ibang nayon at doon naghahanap buhay. Sa kabilang banda naman ay may isang estranggero ang napadpad sa kanilang nayon at mula noon magbabago ang kanilang pamumuhay kasama ang maswerteng lalaki na iyon. Siya nga pala, kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutan click ang subscribe button para marami pa kayong mapapanood na mga movie recap. Basta pagbalik ko dito sa Sabado, sa'yo si Hector. Nagsimula ang kwento sa isang nayon kung saan puro babae lamang ang naninirahan. Dahil ang kanilang mga asawa ay nagtatrabaho sa isang resort ng isang politiko sa kabilang bayan. Isang beses lamang sa isang buwan kung umuwi ang mga ito. Kung kaya ang kanilang mga naiwan na asawa ay kulang sa dilig. Siya si Ligaya, wala pang asawa, kung kaya siya ang nag-aalaga sa kanyang ama. Payak ang pamumuhay nilang mag-ama dahil si Ligaya ay may maraming pinagkakakitaan. Isa na dito ang tinatawag nilang paluwagan sa kanilang nayon, kung saan araw-araw ay maghuhulog ang bawat membro sa kanya at titipunin iyon at pipili sa isang membro kung sino ang sasahod tuwing katapusan ng buwan. Malaki ang kinikita ni Ligaya dito dahil may 5% ito sa bawat membro ng kanilang organisasyon. Habang sila ay nag-uusap ay naikwento ng kanyang ama tungkol sa kanyang nakita sa sapa. Isang binata na walang malay, kung kaya naisip niyang iuwi iyon sa kanilang bahay. Nagulat naman si Ligaya sa kanyang narinig at lalo pa siyang na-excite nang makita ang tinutukoy ng kanyang ama. Siya si Hector, matipuno, gwapo at tiyak na pag-aagawan ng mga kababaihan. Agad na tinanong ni Ligaya kung paano iyon napadpad sa kanilang nayon. Sinabi ng kanyang ama na habang siya ay naglalakad sa tabig ilog para mangaso ay may nakita itong eroplano na umuusok sa himpapawid. Agad niya itong sinundan kung saan bumagsak ang nasabing eroplano at doon nakita niya na nakahandusay at walang malay ang binata. Kung kaya agad niya itong dinala sa kanilang bahay para gamutin. Pagkagising ng lalaki ay wala itong maalala sa kanyang nakaraan. Kung kaya inalagaan muna iyon ng kanyang ama. Sa narinig na iyon ni Ligaya ay may balak ito na gawin sa lalaki. Nais niyang ipakilala iyon sa buong kababaihan sa nayon para pagkapirahan ito. Ngunit nais niya munang subukan ang binata kung gaano ito kagaling sa larangan ng pagbubungkal ng lupa. Sa narinig na iyon ng kanyang ama ay tutol ito. Dahil hindi nila alam kung anong ugali meron ang lalaki. Ngunit maya-maya ay nawalan ito ng malay kung kaya wala nang hadlang sa pinaplano ni Ligaya tungkol dito. Kinagabihan habang tulog at nagpapahinga ang kanyang tatay ay niyaya niya ang binata na makipagkwentuhan sa kanya. May iniinom sila na tubig kanal para maisagawa niya ang kanyang pinaplano. Sa kalaunan ng mahabang gabi ay muli niyang inumpisahan ang kanyang balak. Dahil sa may nainom ang lalaki ay nag-init na rin ang kanyang katawan at doon na nagsimula ang lahat. Ang di alam ng lalaki na habang ginagawa nila ang nais ni Ligaya na gawin ay may nakatagong kamera sa kanilang kwarto. Sige, total! Gustong-gusto niyong matikman at maranasan ang sarap na natikman ko. Sumunod na araw ay pinakita ni Ligaya ang ginawa nila ng binata nung gabi iyon sa mga taga-nayon. Sa kanilang nakita ay nasiyahan ang mga ito at nais rin nila maranasan ang sinasabi ni Ligaya na makasama ang lalaki. Ngunit lahat ng iyon ay may kapalit. Ang bawat oras na kasama nila ang lalaki ay may kapalit na salapi. Dahil sa nais ng lahat ang lalaki ay sumang-ayon sila sa gusto ni Ligaya. Siya naman si Nena. Tuwing linggo ay umuwi naman ang kanyang asawa. Ngunit dahil sa laging pagod ang asawa nito ay lagi siyang bitin sa pagdidilig sa kanya. Nung araw ding iyon ay niyaya siya ni Ligaya sa kanyang plano tungkol sa lalaki na napadpad sa kanilang lugar. Oh, gusto mo ba sumali sa paluwagan namin? Ha? Niyaya niya si Nena na sumali sa balak nito. Dahil alam ni Ligaya na kulang ang sustento ng kanyang asawa sa kanya. Sa itsura pa lang ni Nena na tuwing magkasama sila at bago umaalis ang asawa nito ay malungkot siya. Ngunit nagdalawang isip si Nena sa sinabi ni Ligaya. Dahil mahal niya ang kanyang asawa at wala itong intensyon na sirain ang pagtitiwala ng kanyang mister sa kanya. Ngunit sa tono ng kanyang pagsasalita ay mukhang interesado ito. Subalit nahihiya lamang siya na sabihin ang kanyang saloobin kay Ligaya. Sumunod na araw ay muling nagkita si Nena at Ligaya. At doon kasama na nila ang lalaki. Nung una ay nagdadalawang isip pa si Nena sa pwedeng mangyari.
Ngunit sa pamimilit ni Ligaya dito ay sa kalaunan ay pumayag naman ito. Muling pinakilala muna ni Ligaya ang isa't isa para magkahulugan muna ito ng loob. Pagkatapos na maibigay na ang bayad at nagkasundo na ang mga ito ay umalis na si Ligaya at iniwan na ang dalawa sa liblib na kabundukan. Habang papalayo na si Ligaya sa kanilang pwesto ay tiningnan iyon ni Nena para masigurado na walang tao sa lugar. Pagkatapos ay nilayo niya ang lalaki sa mas tagong lugar na kahit sinong tao ay walang makakapunta dito. Pagdating nila doon ay inumpisahan na nila ang kanilang mga gusto. Sa pinakitang galaw ng lalaki ay sulit ang salapi na binigay nito kay Ligaya. Pagkatapos ng ilang oras ay natapos na ang kanilang mga ginagawa. Muling nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang mga buhay. Ikiniwento ni Nena ang kagandahan ng kanilang lugar ngunit may kulang pa rin ito na hinahanap sa buhay. Dahil doon ay nagkamabutihan ang mga ito at mukhang nagkakahulugan na din ng loob. Sa kabilang banda naman sa kanilang nayon ay nais ng mga pulis na dakpin si Ligaya. Sa kadahilanan na may nagsumbong sa isa sa mga asawa ng kanyang naging suki sa lalaking kanyang ginagamit para kumita ng salapi. Nagpupumigla si Ligaya na ayaw magpadakip sa mga pulis dahil wala naman silang ebidensya sa kanilang paratang dito. Maya-maya ay naglabas ng mahiwagang kwaderno si Ligaya. Ang nakasulat dito ay kung sino-sino ang naging customer niya sa kanilang nayon. Doon isiniwalat ni Ligaya ang buong katotohanan na nangyayari sa kanilang lugar na wala ang kani-kanilang asawa at habang sa ibang bayan ay may ginagawang kababalaghan ang mga misis nila. Sa narinig na iyon ng mga kababaihan sa kanilang nayon ay nanggagalaiti ito sa galit. Isiniwalat ni Ligaya ang mga sekreto nila at sinabi na nagkasundo naman ang mga ito kapalit ay malaking salapi. Dahil doon ang nagkasundo ang mga taga doon na pagtulungan si Ligaya at mahuli na ng mga pulis. Dahil nagpaloko sila sa isang katulad ni Ligaya na nais lamang ay makapang lamang sa kapwa at sarili lamang ang kanyang iniisip. Maya-maya ay dumating si Nena para sabihin ang kanyang testimonya laban kay Ligaya. Sinabi niya totoo ang paratang ng mga taga-nayon na naloko sila ni Ligaya. At dagdag pa nito ay pinilit lamang sila ni Ligaya at naging bulag sila sa mga sinasabi nito. Sa kabilang banda naman ay nauntog ang ulo ng lalaki sa malaking bato. Napahawak ito sa sobrang lakas ng pagkabunggo dito. At doon naalala niya ang kanyang nakaraan at kung sino ito. Dahil doon ay biglang naglaho ang lalaki at walang nakakaalam kung saan iyon pumunta. Nung araw ding iyon ay kahit isa sa mga taga-nayon ay walang alam kung sino ang totoong pangalan nito at kung ano ba talaga ang kanyang nakaraan. Naging alaala na lang lahat ng mga kababaihan ang nangyari sa kanila habang nasa kanilang nayon ang lalaking iyon. At nung araw na iyon ay dinala na si Ligaya sa istasyon ng mga pulis para makulong dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Dahil doon ay nagkapatawaran ang mag-asawa sa nangyari. Dahil alam naman nila na may pagkasala ang bawat isa. Ang mister na halos na focus na lang palagi sa trabaho at hindi na maalala ang asawa sa kabila ng kanilang pangungulila sa kanilang minamahal. Dumaan ang ilang linggo ay bumalik na sa normal ang pamumuhay ng mga taga-nayon. At dahil wala na si Ligaya ay iba na ang gumagawa ng kanyang pagkakitaan. At sa kabilang banda naman ay may isang nakakagulat na malaking balita ang maririnig ng mga taga-nayon sa isang radyo. Natagpuan na po ang paring misyonerong nawala ng 10 buwan. Wala nang ito ay bumagsak. Ang lalaking napadpad pala sa kanilang lugar ay isang pari na naaksidente ang sinasakyang eroplano patungo sa isang misyon ng simbahan. At dito na rin nagtatapos ang ating kwento. Ano kaya ang inyong masasabi sa mga nangyayari sa kanilang lugar? Nangyayari ba talaga ito sa totoong buhay o di kaya ay sino ang mali sa mag-asawa? Ang mister ba na naghahanap buhay para sa asawa? Ngunit may kakulangan sa oras at paglalambing sa misis. O sa misis na walang magawa sa buhay at naghahanap na kadamay sa ibang lalaki kahit na may mga asawa ito. Paki-comment na lang ang inyong sagot sa comment section para malaman natin ang katotohanan. Sa muli maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli.